Dahil pinapilitan ng asawa ko na siya naman daw ang magluluto, eto na ang pinakbet ni Donna. Karamihan nga ng gulay na nasa bahay kubo makikita mo rin sa pinakbet. Ay kubo. Ikunti. Wamantuun. Sawi-sawi. O basta yun nga, sari-saring halaman, di ba? Kinamit ng asawa ko yung taba ng yempo para magmantika at dun niya nilagay yung bawang at sibuyas panggisa. Genius! At sa kanya nilagay ang luya at kamatis. Ginisa-gisa niya lang yan tapos nilagay niya na yung yempo. Dahil nga asawa ko ang nagluluto ngayon, shout out sa mga kaopisina niya. Shout out kina Joe, Miggy, Carlo, Kay, Ate Jel. Parang iba-iba na yun Pagkatapos ng lagyan ng asin at paminta, nilagyan ng tubig tsaka tinakpan ng asawa ko yan. Tapos nag-budget na lang biglang umusok. Kung medyo nainip siya, chinek niya lang din kung luto na, pero syempre hindi pa. Kasi wala pa yung ibang mga gulay, kaya nilagay niya na yung mga berdeng gulay na yan. Ang importante, may liempo. Kamay pa more. Ayun, minekos-mekos niya lang yan hanggang sa syempre maluto yung gulay. Nung nahalo na yung gulay, nilagay na yung bagoong. Medyo nabudol kami dito sa bagoong na to kasi akala namin masarap pero manamis-namis parang hindi bagay sa pinakbet. Pero syempre, depende pa rin sa panlasa niya yan. Ayan, nilagay na asawa ko yung talong. Siguro naman malapit na rin maluto yan dahil nilagay niya na rin yung kalabasa. Minekos-mekos niya yan para maluto rin yung mga gulay na nasa ibabaw. Tapos, hindi pa siya nakontento, nilagyan pa ng paminta. Tapos yung okra at saka sili. At saka tinakpan. Wapak! Ayan, luto na. At syempre, luto na kasama ko. Kain go! Ang sarap!